Hito na pala yung kasunod nung blinag nating cacao beans noong nakaraang 7 taon. Hindi ko lang alam kung may nag-aabang pa sa inyo nito o kung yung iba naboryo na sa kakaantay. Hindi man kasi ako marunong, first time ko gagawa ng tableya. Kaya nanood-nood pa ako ng mga video kung paano gumawa nito, kasama na rin yung mga blurred na video. Tapos nag-research, gumawa ng term paper, nag-analyzation, conceptualization, fornification, and beautification. So simulan na natin ang consumption. So meron pala ako ditong 1.5 kilong hubad na mani, walang kinalaman sa lulutuin natin ngayon. Meron din ako ditong square margarine at butter, wala din kinalaman sa gagawin natin ngayon. Meron ako ditong 0.5 kilong sugar, magagamit yan kahit papano. Tsaka isang container ng ice cream na hindi tilapia ang laman, ice cream talaga, kasi natakam ako habang namimili ng ingredients. Kaya sinabay ko na rin yung pagbili kasi painit naman na talaga ang panahon ngayon. Lagay ko muna ito sa ref habang lumiliyad kasi yan yung hinahanap ng mga viewers ko, yung lumiyad-liyad daw ako habang nagbubukas ng ref. Pag hindi ako lumiyad, nagagalit sila. So paano yun? May bagong signature na naman tayo? Ano ba yan? Meron ako ditong electric grinder. Pinalitan ko na yan ng maliliit na butas para mas pino. Meron din tayo ditong electric food processor from My Mate Appliances and electric blender from the brand itself. So dahil nga sa may tatlong options naman tayo dito sa bahay na pwedeng gamitin para gilingin yung cacao beans, nag-decide na lang akong wag na muna itong dalhin sa palengke para ipagiling. Mag-e-experiment muna ako dito sa bahay. Total wala naman ako masyadong ginagawa sa buhay. Tapos may napanood din naman ako na ang gamit lang nila ay blender sa paggawa ng tableya. So tignan na lang natin kung totoo yung mga binablog-vlog yung napanood ko. Sa ngayon ay iinitin ko muna itong roasted cacao beans. Di naman totally tutustahin ko ulit, kundi yung parang iwa-warm ko lang ba para mas madaling mapalabas yung natural oil niya ba, ganon. Nablog na natin pala yung paggawa ko nitong roasted cacao beans mula sa pagbibilad hanggang sa pagtusta. Sa mga di pa nakapanood, mag-comment na lang kayo para ilagay ko yung link. So okay na to, medyo mainit-init naman na, kaya simulan natin ang istorya. Ako'y kanyang matalik na kaibigan. First option, gilingan ng karne. Pwede ka rin gumawa dito ng embutido or longganisa, ganyan. So sa unang salang ko pa lang, pagkapindot ko, parang may pumangat na agad. May bumara ba ganon, tapos walang nalabas na nadurog na nakakaw ganon. Kaya ayan, binuksan ko na lang kasi parang nag-stack up ba. Tinanggal ko yung pananggalang sa harap, tsaka ko binuksan, ayun, nagsilabasan yung mga naiwang cacao beans sa loob. Pero hindi naman pinong-pino. Parang iniluwa niya lang talaga kasi hindi kayang lumabas. Ibinalik ko yung mga pyesa, tsaka ulit ako nag-try for the second time, kaso wala pa rin talagang lumalabas. Ngayon, ang susunod ko naman sanang gagawin, tatanggalin ko ulit, tapos papalitan ko na yung kanyang front liner, yung mas malalaking butas na. Kaso, hindi ko na talaga ma-detach, parang nag-stack up, tas nag-lock na. Kahit anong pihit ko talaga, hindi ko matanggal. Inubos ko na yung nampisingan ko dyan. Di ko pa rin talaga mapihit-pihit, kaya ayun, di ko na siya natanggal habang buhay. So, suko na tayo sa grinder na to, itabi na natin. Itong parang dildo na lang yata yung may pakinabang sa buhay ko. So, proceed na tayo sa next option, ang electric food processor. For sure, madudurog ito, syempre Balihin natin ko lang yung cacao beans natin sa 2 salang para hindi ma-overqualified. Saglit lang naman niya pinuhin, siguro 10 to 15 seconds lang, durog na. Ayan, tapos na agad, diba? Pero hindi siya ganun kapino, Hindi niya kayang i-powderize ba? Na parang pulveron. Ito naman na yung second batch of housemates. Kailangan ko pa ba ipakita ito? Matagalan na naman tayo. Ngayon, dahil nga sa hindi naman totally na powderize ng food processor, proceed naman na tayo ngayon sa last option, ang blender ng airbender. Hinuli ko talaga to kasi ito yung napanood ko na gumawa ng tableya. Blender yung gamit. 2 cup lang muna nilagay ko dyan para hindi ma-overqualified. Tapos nilagyan ko lang ng 1/2 cup ng sugar. Optional ito. Purpose ko lang dyan para mag-moist at maging mamasa-masa konti yung gagawin nating tableya at madali ng i-mold. Tapos ganun din kasi yung napanood kong iba, nilalagyan nila ng konting sugar. Pero sabi nila kahit wag na, purong cacao beans lang, carry na kasi magpuproduce naman daw iyan ng natural oil habang nadodorog. So sige nga, tignan nga natin yung abilidad ninyo kung mag-produce nga to ng natural oil After ko to ma-blender ng medyo matagal-tagal din binuksan ko tsaka ko chinek. Parang wala man nagbago, nadurog lang pero hindi siya nag-moist. So binawasan ko, baka hindi kinakaya nitong blender pag maramihan. Tapos ayun, tinuloy ko pa rin sa pag-blender, siguro abot ng 4 hours, ganyan.
Basta matagal. Tapos every time na bubuksan ko, nadudurog naman, napapowderize yung iba, pero hindi nagmo-moist, hindi nagdidikit-dikit, wala akong nakikitang presence ng oil. Tinry kong hulmahin gamit yung kamay ko, pero nadudurog-durog pa rin, hindi siya nagbobuo-buo. Na para bang nagdidikit-dikit, ganon. Di tulad dun sa napanood ko na bumasa talaga habang bine-blender, tas sabi, wag daw maglagay ng oil kasi kusa daw magpo-produce. Kaso, wala talaga, nanggigigil na ako, Teka lang. Ayan, ako na lang maglalagay ng oil. Bakit ba? Kailangan kasing maging firm ito. Hindi pwedeng ganyan na powder lang. Hindi ko naman nilagyan ng maraming oil kasi hindi man to peanut butter. Patak-patak lang ba para lang bumasa-basa, ganon. At alam nyo, natuwa-tuwa naman ako kahit papano sa kinalabasan. Ayan namumuo-muo na, diba? Malapit-lapit na sa hinahanap kong consistency, kaya dinagdagan ko pa ulit ng konting oil. Hanggang sa na-achieve ko na yung goal ko sa buhay. Nilipat ko yung natapos ko na dito sa food processor kasi gigilingin ko ulit yan para sigurado. Giniling ko na lang din ulit yung tinanggal ko kanina dito sa blender na may halo ng asukal. Same lang din sa process nung ginawa ko kanina na may halong oil. At ayun, mas napadali yung pamumuhay ko. So, dito ko na lang din napagtantuan na yung napanood ko pala, na napalabas niya yung natural oil ng cacao beans gamit ang blender. Hindi totoo yun, nilagyan niya talaga yun ng oil. Unless siguro 3 araw niyang blender maghapon magdamag. Kasi para sa akin, base sa experience ko ngayon, mapapalabas mo lang yung natural oil ng cacao beans or ng mga nuts kapag gamit mo talaga yung proper machine na dinesign para sa mga nuts and beans. Hindi tulad nitong mga blender at food processor na yan. So, dapat pala, pinagiling ko na lang sa palengke. Di pa ako naabala. Sinalang ko lang pala ulit dito sa food processor yung mga natapos ko ng blender para lang mas maging smooth yung kalabasan bago ko i-mold, ganon. Wala pala akong tableya molder, kaya itong photo molder na lang ang ginamit ko. Pwede naman yan, Nag-gloves ako habang nilalagay sa photo molder, hindi para maging malinis tong ginagawa ko kasi mas malinis pa kamay ko sa gloves, Kumukulay kasi man sa kamay, guys, tsaka sa kuko, kaya ako nagsuot ng gloves to protect my hands. Ay, ba't ganyan naman yung itsura? Ba't trip yan, be? So, ayan na po yung mga nagawa nating tableya. Hindi ko alam kung ilang peraso yan. Basta 2 cups lang po yung nagamit ko dyan na giniling na cacao beans. Marami pa yung natira, kaya after ko ito mailagay sa ref para patigasin at kumain ng ice cream para naman lumamig itong ulo ko. Isinanglil ko na yung hubad na mani dahil gagawa naman na tayo ng peanut cacao butter spread. Yes, tama po ang narinig niyo. Ito yung dahilan kung bakit ako may nilabas na butter kanina. Kaso, na-stress na ako sa paggawa ng tableya kanina. Kaya, this will be a story for another what if. Kinabukasan, diba? Akala mo liliyad ako, no? Di mo expect, diba? Syempre, para may iba naman. Ayan na po ngayon yung ating mga tableya. Tumigas na. Parang dark chocolate yung kinalabasan. Nagunahan lang kami dyan ni Sam habang tinatanggal sa photo molder dahil wala lang. Ganyan talaga mga bata, diba? Padamihan daw kasi kami ng matatanggal gano'n. At ayan na po ang byproduct. Ng ating cacao beans, diba? Di mo akalain nabunga lang yan ng cacao nung umpisa. Tapos ngayon, naging itim na kutsinta, gano'n. Ngayon, lulutuin na natin ito para matikman na. Pinakasimple at pinakamadali lang muna yung gagawin ko. Chocolate drink. Bali, nagpakulo lang ako dyan ng 2 cups of water. And then, nung malapit ng kumulo, ginadgad ko lang yung isang perasong tableya. Pwedeng ilagay na dyan ng buo, pero baka matagal matunaw. Kaya, ginadgad ko na lang para mas mabilis. Nung kumukulo na, nilagyan ko lang ng evaporated milk, tsaka Nutella granules. Kasi konti lang naman yung nilagay kong asukal habang ginagawa yung tableya, diba? Nung napakuloan ko na ng maigi, tinikman ko, ang sarap. As in, parang yung hot chocolate drink sa breakfast meal ng Jollibee. Pero dito, kontrolado mo yung tamis. Hindi masyadong matamis kasi itong gawa ko. Sakto, meron kami nitong teapot. Teapot ba tawag dito? O tipaklong ba? Diyan ko na sinalin para mas masala pa yung mga granules, ganon. Tapos, okay na yan. You can enjoy na ang ating hot chocolate drinks from cacao beans. Para maiba naman pala, dito ko na lang ininom itong mainit na tsokolate sa tapat ng sikat ng araw. Kasi diba nasanay tayo na pag nilalamig or malamig ang panahon, kailangan natin ng hot chocolate drink. Pero bakit hindi pwede kapag mainit ang panahon, diba? So, ayun, I need to break the stereotypes. Alam nyo, dahil nga sa nasarapan ako at bago sa panlasa
ako. Kinahaponan, nagtimpla ulit ako guys. Tas dito ko na lang ininom sa bobong. Parang naa-addict na tuloy ako dito sa lasa niya. Paano ba ito? So paano to? Tatapusin ko pa ba ang vlog or wag na? Please don't forget to follow us for more. Yun lamang po. Muli ito po ang inyong Lonely Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.